I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. Masayuki ito, prangka na nagbigay ng prediksyon sa laban ni Jan Real Casimero at ni Kyonosuke Kameda sa isang video na treasure boxing promotion na may pamagat na Will Casimero with a safe choice. Casimero versus Kyonosuke Kameda, prediction of the outcome. Have enough stamina? When it gets tough, I think he's running out of stamina, and he suddenly goes wild. Naging prangka ang dating world champion at promoter na si Masayuki ito sa pagbibigay ng kanyang opinyon tungkol sa paparating na laban ni Jan Real Cuadro-Alas Casimero at ni Kyonosuke Kameda sa bansang Kyrgyzstan. Ngayong October 25 na po yan mga kwento. At ayon kay ito, kilala si Casimero sa kakaibang estilo ng pakikipaglaban. Kapag humihina na raw ang kanyang stamina, bigla itong nagiging agresibo at bumabanat ng mga wild punches na kayang makagulat sa kahit sinong kalaban. Kapag pagod na siya, doon siya nagiging peligroso. Ani ni ito. Kundi sa kabila nito mga kwento, aminado ang hapon na bilib siya sa timing at lakas ng suntok ni Casimero na aniyay may kakayang tapusin ang laban sa isang iglap. Ibinunyag din ni ito na napanood niya mismo ang sparring session ni Casimero kamakailan lang. May isang suntok daw si Casimero na tumama sa kanyang kababayang sparmate na kung saan sa aktual na laban ay maaaring makakapagbagsak kay Kyonosuke Kameda. Yung impact ng suntok na yun pwedeng magpahiga kay Kameda ayon kay ito. Bagamat napansin ni ito mga kakwento na mas lumalaki ang katawan ni Casimero ngayon, pero pinaniniwala niya na mas lalo itong bumigat ang kamao. Isang bagay na dapat pag-ingatan ni Kyonosuke Kameda. Ang bigat ng suntok niya ngayon, kung tumama yon talagang delikado si Kameda, sabi ni ito. Gayunpaman mga kakwento, binigyan diin ni ito na may panganib kapag ang isang buksingero ay biglang umakyat ng timbang. Kadalasan daw ay bumababa ang performance ng mga ganitong atleta na nagbago ang kanilang bilis at kondisyon. Kadalasan, pag umakyat ka ng timbang, may adjustment talaga. Pero kung kabaliktaran ang mangyayari kay Casimero na masalo pa siyang gumaling, talagang nakakabilib yun. Dagdag pa ni ito. Ibinahagi rin ni ito mga kwento ang sariling karanasan nung siya mismo ang umakyat ng timbang at inamin niya na nahirapan siyang mag-adjust. Kaya't ang magiging susi raw ni Casimero mga kwento ay ang diskarte at pacing sa laban upang mapanatili ang lakas at kontrol hanggang sa dulo. Sa kabilang banda nito, tinukoy din ni Masayuki ito ang mga posibilidad para kay Kyonosuke Kameda at ayon sa kanya, nabanggit na ni Kameda sa panayam na plano niya na tapusin sa Casimero sa pamamagitan ng left body blow. Ngunit pinayuhan niya ito na mas epektibo sana kung straight body blow ang kanyang gagamitin, katulad ng ginawa ni Junto Nakatani laban niyan kay Vincent Acero Astrolabio. Pinalikan din nito ang laban ni Kyonosuke Kameda kay Luis Neri na kung saan malinaw ang pagkakaiba ng estilo. Si Neri raw ay may one-punch knockout power, habang itong si Alan Picasso, isa sa mga huling nakalaban, ay wala. Kaya payo nito, dapat ay magbitaw ng maraming jab si Kameda upang dahan-dahan niya i-breakdown si Casimero. Pero kailangan maging sobrang maingat sa left hook ng Filipino fighter. Kapag tinamaan siya ni Casimero sa kaliwa, baka hindi na siya makabangon, babala pa niya. Sa uling mga kakwento, inamin ni Masayuki ito na sabik siya mapanood ang laban o tumaas siya maging eksplosibo at kapanapanabik ang sagupan ng dalawang mandirigma. Gusto kong makita kung paano mag-adjust si Casimero sa bagong timbang. Excited ako sa laban na ito. Pagkatapos ni ito. Mga kakwento, weigh-in day na sa Kyrgyzstan ngayong araw, October 24, 2025. Makukuha kaya ni Jan Real Cuadro-Alas Casimero ang tamang timbang o mag-overweight na naman? Ngayon malalaman kung gaano kahanda ang Pinoy Warrior bago ang sagupan kay Kyonosuke Kameda. Lahat ng mata nakatutok sa timbangan, disiplina, tapang at puso ang labanan dito. Makukuha ba ni Casimero ang limit o magiging usapan naman ang timbang niya sa buong mundo? Ito ang unang round ng Casimero vs Kameda sa Kyrgyzstan Showdown, kaya comment nyo ng mga kwento sa baba
kung ang timbang ba ay kayang ma-knockdown ni Casimero at ni Kameda o pareho silang maging sobra. Nice one. Nice one. Time. Oras. Bossy. Ay, alas 7. 29. Aha, alas 7:29 ha. May mga kumpiyansa ha. Asang oras aning ako niyan? Parang, dara. Oras pa. Kalendar. Oo, kalendar. Ayay. Wow, beauty. Wow, beauty. Beauty. Ayay. Mas snow bukid. Tayo ay. Sao naman eh. Sauna, uy. Sauna? Ano to sauna? Di ba sauna ba ako? Sauna sot no? Sauna soup. Tayo. Ba ngayon na? Bagay na. Ayay. Ay, nanakoy. Amo na to guys. Reels na naman eh. Reels na ni bro. Reels na yun. Nalaman ko na sining oh. Upside down. Kabalo na mga. Pagkita ko ano? Ang kuhan mga boss oh. Ang... Now, 128. 今は128です、ちょうど。あ、ちょうど。準備万端ですね。12山越しいつに山越しなんでしょう。 Pasok ka ako dali sa Kyrgyzstan? 19の3日前です。日曜日。はい。どうですか、ヒルです。Kamusta ka ng Kyrgyzstan? Ano ba? Pwede mo? Okay lang. Now, 128. 今は128です、ちょうど。あ、ちょうど。準備万端ですね。 12山越しいつに山越しなんでしょう。 Pasok ka ako dali sa Kyrgyzstan? 19の3日前です。日曜日。はい。どうですか、ヒルです。Kamusta ka ng Kyrgyzstan? Ano ba? Pwede mo? Okay lang. Tara mo t-shirt tol? Iyo po makunot si. Iyo po makunot si oh. Yoy. Iyo po makunot si day. Kulbaan na yun eh. Ayo. Yo, wanindo tar ng t-shirt ni mo bro. Tara mo t-shirt tol? Iyo po makunot si. Iyo po makunot si oh. Yoy. Iyo po makunot si day. Kulbaan na yun eh. Ayo. Yo, wanindo tar ng t-shirt ni mo bro. Tara mo t-shirt tol? Iyo po makunot si. Iyo po makunot si oh. Yoy. Iyo po makunot si day. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Kiko YouTube TV, kay kakwentong Orlando Samson, kay kakwentong Joseph Pagagnan, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan, at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.